Amen. Tayo po ba ay masaya ngayong gabi? Amen. Tayo po ay tumayong lahat at basahin po natin ang salita po ng Diyos na ating pong pag-aaralan. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6. Amen. Basahin po natin 1 Timothy chapter 6 and verse number 7. 1 Timothy chapter 6 and verse number 7. Okay, basahin po natin ang sabay-sabay. Ready, read. For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Muli po aming dakilang Diyos, Ama, sa hapong pong ito, kami po ay patuloy po na nagpapasalamat sa inyong dakilang biyaya, pagkapala at pag-ibig po sa amin. Ama, salamat po sa dakilang pribilehiyo na sa hapong ito binigyan niyo po kami ng dakilang pribilehiyo na basahin po ang inyong banal na salita. At gayon din po upang sa hapong ito ang salita niyo po ay amin pong pag-aaralan. Kaya nga po Panginoon, dalangin po namin, una po sa lahat ay patuloy niyo pong patawarin kami sa aming mga nagawang kasalanan. Ama, dalangin po namin, patuloy niyo po na pakalinisin ang aming mga puso sa aming karumihan. Ama, dalangin po namin na sa bawat bahagi po ng aming pong pag-aaral ng salita, banal na Espiritu, buksan niyo pong aming puso, ang aming isipan, buksan niyo pong aming pangunawa. Dalangin po namin, hipuin niyo pong aming mga puso, ang aming mga buhay sa pangitan ng salita. Kausapin niyo po kami, Panginoon, at tugunin niyo po ang bawat spiritual po naming pangangailangan sa hapong ito. Ama, salamat pong muli. Ang lahat po nito'y samot dalangin po namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Salamat po. Pwede na po tayong magsiupo. Ang ating pong pag-aaralang mensahe mula sa salita ng Diyos, we can carry nothing out. We can carry nothing out. Ang katotohanan pong ito mula sa salita ng Diyos ay katotohanan para sa lahat ng tao. Ang sabi po ng salita ng Diyos, for we brought nothing into this world. Ang sabi ni Job sa Job chapter 1 and verse number 21, ang sabi ng salita ng Diyos, and said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. Kaya pinapakita po sa atin ng salita ng Diyos ang katotohanan. For we brought nothing into this world. Isinama na po ni Apostle Paul ang kanyang sarili, no? We brought nothing into this world. Ano po ang tanga ng ating kamay nung tayo po ay dumating dito sa sanlibutan? Ano po ang kasuotan ng ating katawan nung tayo po ay dumating dito sa mundo? Wala po, no? For we brought nothing into this world. Wala po tayong kasuotan. At ang sabi po ng Bible, it is certain. Ibig sabihin, ito po ay tiyak. It is certain we can carry nothing out. Kung paano tayo dumating, ay ganun din tayo lalabas. As he came, so shall he go. Ecclesiastes chapter 5 and verse number 16. Kahit po subukan ng sinumang tao na magdala palabas, ay hindi po niya kakayanin. Kahit po gustuhin ng tao na magdala ng kahit anuman sa kanyang paglisan dito sa mundo, ay hindi po niya kakayanin. It is certain. Tiyak po yan, wala po tayong madadala. Kahit po yung pasta sa ngipin ko, hindi ko po yan madadala. Kahit anuman ang implant na bakal sa ating buto, paglabas natin, hindi po natin yan madadala. For we brought nothing into this world. Mabuti pa nung ako'y sumakay sa aeroplano, meron hand carry. Lagi mong kasama, meron ka maliit na bag, naandun ang passport, naandun yung plane ticket, hindi ko inihiwalay sa aking katawan. Hand carry, bukod doon sa bagahe, no? Pero ang sabi ng Bible, it is certain we can carry nothing out. Alam niyo ba, sa buhay po natin, bilang mananampalataya, bilang tao, meron pong tinatawag na departure time. No?
Ang sabi po ng Bible sa 2 Timothy chapter 4 and verse number 6. 2 Timothy chapter 4 and verse number 6. Ang sabi po ni Apostle Paul, "For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand." Sa airport merong departure area. Sa airport merong arrival area. Kaya nga sabi po ng Bible, there is a time to be born and a time to die. Merong arrival time. Pero sa ng Bible, we brought nothing in this world. And it is certain, do sa ating departure, we can carry nothing out. Kaya nga napakahalaga po nito, no? Pag dumating na yung araw ng departure o yung araw ng kamatayan, kaya nga po, pag sinabi ng Bible na kamatayan, ang ibig pong sabihin niyan ay pagkahiwalay. Ang ibig po sabihin ng kamatayan sa salita ng Diyos ay pagkahiwalay. Unang kamatayan, yung pagkahiwalay natin sa ating katawang lupa. Pero may tinatawag na ikalawang kamatayan, na kapag ang tao ay hindi tumanggap sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, na kapag ang tao ay namatay na hindi ligtas, meron pong ikalawang kamatayan. Ang sabi sa Revelations 20 verse number 14, "And death and hell were cast into the lake of fire." This is the second death. Walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos doon sa lugar na tinatawag na lake of fire. Kaya nga napakahalaga po nito sa ating buhay. As we came, so shall we go. We brought nothing into this world. We can carry nothing out. Doon po sa Discovery Channel, ay meron po silang nadiskubre na libingan ng isang hari na napakahabang panahon na naandun. Nahukay nila. At laking gulat nila nung mabuksan yung tomb ng isang hari, naandun lahat ng sari-saring uri ng jewelries. Naandun yung kanyang kasuotan bagamat lumang-luma na. At isa lang po ang napatunayan nila. Kahit ilang libong taon na naandun yung mga alahas, yung mamahaling bagay, naandun yung kasuotan, hindi niya nadala pag alis niya dito sa sanlibutan. Naandun pa rin. They are not able to carry them out. Kaya nga, pagdating ng kamatayan, anuman po ang meron po tayong temporal dito sa lupa, hindi natin madadala yan. Ang kamatayan ang maghihiwalay sa atin sa lupa na naipundar natin. Ang kamatayan ang maghihiwalay sa atin sa bahay na ating ipinatayo. Ang kamatayan ang magpapahiwalay sa atin sa ating nabiling sasakyan. Ang kamatayan na magpapahiwalay sa atin sa diploma na ating natapos. Ang kamatayan na maghihiwalay sa atin sa ating trabaho, sa ating negosyo, at anumang pera na naipon natin. Mahalaga po ang mga bagay na yan. Hindi ko po sinasabing hindi. Kung hindi po mahalaga sa'yo, bigay nyo sa akin. Mahalaga po yan. Pero ang context po ng salita ng Diyos, ang context po ng salita ng Diyos, kung ipagpapalit natin ang mga bagay na eternal sa temporal na bagay, ang sabi ng Diyos, we can carry nothing out. Kung ang magiging priority natin sa buhay natin bilang anak ng Diyos ay mga temporal na bagay, ang sabi ng Bible, we can carry nothing out. Well, hindi po masama yan. Ang context nga po, for the love of money is the root of all evil. Not the money itself, but the love of money. Kaya nga napakahalaga po, na maunawaan natin kung ano po ba ang katotohanan at mensahe na ipinapaabot sa atin ng salita ng Diyos. Mahalaga po ang mga bagay na yan. Pero ang sabi ng Bible, ang mga bagay na yan ay in this life only. In this life only. Kaya napakahalaga po, kung hindi po tayo dapat malungkot bilang anak ng Diyos na may mga bagay na hindi tayo madadala pag alis natin sa sanlibutan ito. We can carry nothing out. Pero tandaan po natin na dapat po tayong magalak dahil bagamat ang sabi ng salita ng Diyos, for we brought nothing into this world, we can carry nothing out. Pero makita po natin ang katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos, although we can carry nothing out right now while here on earth,
in this life, we can lay up treasures in heaven. We can carry nothing out, but we can lay up treasures in heaven. Ang sabi sa Matthew chapter 6 and verse number 20. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal." Ito po ang katotohanan na ipinapaabot sa atin ng salita ng Diyos. Where moth and rust that corrupt. Merong mga precious wood sa ating bansa at sa ibang bansa, pero dumarating ang panahon, yan po ay corrupt by moth. Binubukbuk din, nasisira din. Hindi rin nagtatagal. Alam nyo, merong nakakuha ng sample ng Noah's Ark doon sa Mount of Ararat. Alam nyo ba yung itsura ng wood? Para na siyang uling. May itim na siya, parang carbonized na. So, gaano man ka-precious ang isang kahoy, dumarating ang panahon, nakukurap ng moth, nabubukbok din, naluluma din, at nasisira din. Ganuman katibay ang bakal ng sasakyan o nilagay sa tahanan, dumarating ang panahon, kinakalawang din. At kung meron mang precious metal or precious stones na hindi kinakalawang o nasisira o binubukbok, nananakaw naman. Pero ang sabi ng Bible, merong treasures in heaven. No? Hindi kinakalawang, hindi binubukbok, at hindi pwedeng nakawin ni numan. Kaya nga, doon sa Matthew 19 and verse 21, anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Matthew 19 and verse 21, Jesus said unto him, "If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me." Paano tayo magkakaroon ng treasure in heaven? How can we lay up treasure in heaven while here on this earth, in this life? Sinabi ng Panginoon, "Go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me." And come and follow me. It is through giving, and it is through following the Lord that we can lay up treasures in heaven. Bakit sinabi dito, "Go and sell that thou hast, and give to the poor"? Tingnan po sa Luke chapter 4. Verse number 18. Ano sabi ng ating Panginoon? "The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised." Sabi ng Panginoon, He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Tanda po natin, ang pinakamahirap na tao po sa buong mundo ay hindi yung pulube na namamalimos sa lansangan, walang matirhan, walang maisuot na damit. Ang pinakamahirap pong tao sa buong mundo ay yung tao na walang Kristo sa kanyang puso. And they need the Lord Jesus Christ. They need to hear the gospel. So in giving, magaganap ng simbahan yung Great Commission. Maaabot yung mga unsaved, and they will be saved. And that is our treasures in heaven, na hindi kailanman pwedeng nakawin. The souls of men, napakahalaga sa ating Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Bible, you were redeemed, not with silver or gold, but with the precious Lamb, with the blood of the precious Lamb of God. Ganun kahalaga, no? Ang souls of men is by giving. No? Kaya nga, by giving it to the Lord, through His church, yung temporal na ibinigay natin, nagiging eternal, nagiging treasures in heaven. Ano ko dati, merong nagbigay ng illustration, merong isang Kristiyano na malapit ng mamatay, meron siyang mabigat na karamdaman. Alam niya yung prinsipyo, for we brought nothing into this world and we can carry nothing out. Marami siyang kayamanan, wala naman siyang kamag-anak, babalik sa government. Gusto niya yung temporal maging eternal. Ang ginawa niya, binigay niya lahat sa mission, sa gawain ng Panginoon. At bago siya bawian ng buhay, I did it. I lay up treasures in heaven. For every soul God saved, that is the treasures that we have in
heaven. Ang treasures in heaven, hindi po ginto. Sa langit po, ang sabi ng Bible sa Revelation chapter 20. Ano po ang sabi ng Bible sa Revelation chapter 20 and verse number 21. And the 12 gates were 12 pearls. Every several gate was of one pearl. And the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. So hindi po mamahaling metal ang tinatawag na treasures in heaven. Street lang po yung, kalye lang po yun sa langit. Pure gold. Ang treasures din na sinasabi ang salita ng Diyos ay hindi rin yung mga precious stones or gemstones. Sabi sa verse 19, and the foundation of the wall of the city were garnished with all manner of precious stones. The first foundation was jasper, the second sapphire, the third a chalcedony, the fourth an emerald, the fifth sardonyx, the sixth sardius, the seventh chrysolite, the eighth beryl, the ninth a topaz, the 10th a chrysoprasus, the 11th a jacinth, and the 12th an amethyst. So kung precious stone or gemstones, wall lang po yun, bakod lang po yun doon sa langit. So hindi yon yung treasures na inaasahan natin. Hindi rin po pera, wala nang value ang pera sa langit. Di na tayo magbabuy and sell doon. No? Kaya napakahalaga po, no? Napakahalaga po na maunawaan natin yung treasures na tinutukoy ng Panginoong Diyos, yung pinakamahalaga. Na binili na the precious blood of the Lamb, ganun kahalaga, the value of one soul. That is the treasures na hindi kailanman mananakaw o maagaw ng sino man sa atin. Kaya, nakita po natin sa Proverbs chapter 3, verse 14 to 15. Yes, we can carry nothing out. Sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 14 and 15. Sabi sa verse 13, happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Ano yung tinutukoy ng Panginoon na mas precious pa sa rubies? Ano sabi, ang merchandise nito is better than silver, and the gain than fine gold. Wisdom. Our wisdom is the Word of God. The Word of God is settled in heaven forever, O Lord. Thy Word is settled in heaven. Kaya nga, doon sa Proverbs chapter 2 and verse number 4, if thou seekest her as silver and searchest for her as for hid treasures. Yeah. Oh, wala tayong we brought nothing into this world and we can carry nothing out. But when we have the Word of God, this is our treasures forever in heaven. Masigit pa yan sa precious stones. Masigit pa yan sa precious metal. At kahapon meron akong kausap na isang matanda. Ang sabi niya sa akin, ito na yung kinamulatan ko. Hindi ko natatanggapin niya, ibinabahagi mo. Sabi ko, paano po kung ang tradisyon ay iba ang sinasabi kaysa sa salita ng Diyos? Anong paninindigan niyo at paniniwalaan? Ang salita ng Diyos o ang tradisyon? Nalungkot ako sa sagot. Tradisyon. Tandaan po natin ang tradisyon. We can carry them nothing out. Hindi natin madadala. Pag-alis yan, pabago-bago yan. Ang madadala natin ay ang salita ng Diyos. This is settled in heaven. And this is our joy and rejoicing of our heart. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya nga habang naandito hanggang sa kabilang buhay, we have the Word of God. Number 2, we can carry nothing out. But then, there is a mansion the Lord has prepared for every one of us. We brought nothing into this world. We can carry nothing out. Pero ano sabi ng Panginoon? John 14 verse 1, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you.
And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Bawat isa, no? Hindi po natin hiningi ito sa Panginoon. Sapat na po sa atin at magalak na po tayo na tayo ay naligtas. Ang pangalan natin nakatalado sa aklat ng buhay. Sapat na sa atin na makakapiling natin ng Diyos magpakailanman doon sa langit. Pero may ipinangako ang Panginoon. I go to prepare a place for you. And that is a mansion in heaven. Kaya nga isang kausap ko kahapon, kapag may nagbibigay at tinanggihan mo yung bigay niya, hinahamak mo yung nagbibigay. Kaya hindi niya tatanggihan yung kaligtasan na binibigay ng Panginoon through our Lord Jesus Christ. Kaya nga yung mansion in heaven, hindi naman natin hinihingi sa Panginoon. Magalak na tayo maligtas. Makakapiling natin siya. Pero pinangako niya sa atin that where I am, there ye may be also. Di lang natin siya makakapiling, ipinaghahanda pa tayo, every one of us, a mansion in heaven. At lahat ng bigay ng Panginoon ay pahahalagahan natin sa buhay natin. Yung bigay ng Panginoon na kaligtasan, pinahahalagahan natin. Yung simbahan ng Panginoon, pinahahalagahan natin. Ang mansion na ibibigay ng Panginoon, mahalaga sa atin galing sa Panginoon. Kaya nga, yung awitin, huwag kang maawa sa kalagayan ko. Sa langit ang aking tugmo. Kung maliit ang tahanan dito, merong mansyon naghihintay sa bawat isa doon sa langit. No? Kaya nga marami na tayong napuntahang mga lugar at marami na tayong nakita na magagandang gusali. No? Nung una namin makapasok sa Malacanang, hanga talaga ako. Ang ganda, ang bango, no? Ang bango ng lugar, carpeted, yung mga kahoy ay makintab. Yung mga chandelier, parang rainbow pagka binuksan ng ilaw. Pero man-made yan. Darating ang panahon, maluluma yan kung hindi nila i-maintain. Yung White House na ipakita sa TV, napakaganda, napakalinis. Yung Taj Mahal na mausoleo doon sa India, dinadayo. May mga precious stone na kabaon doon sa mga walls. Pero man-made po yan. Ang sabi ng Bible, where moth nor rust doth corrupt. Darating ang panahon, maluluma din. Darating ang panahon, masisira din. Pero yung mansion na ginawa sa atin ng Panginoon, hindi man-made. Ginawa ito ng ating tagapagligtas. It will be forever be ours in heaven. Hindi po yan naluluma, hindi po yan masisira, hindi po yan kakalawangin. No? Ito po ay para sa atin. Walang pwedeng umagaw sa atin. Kahit gobyerno, hindi nila pwedeng agawin yung mansion na inihanda ng Panginoon para sa bawat isa. Kaya din po ang salita ng Panginoong Diyos. Ito pong pangako ng yung sinabi ng Bible, for we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. We can lay up treasures in heaven. We have a mansion in heaven prepared by our Lord and Savior Jesus Christ. Ito yung assurance ng ating kaligtasan. Paano ka makakapag-impok sa langit kung hindi ka naman pupunta sa langit? Paano mo makiklaim yung mansion, hindi mo nga tiyak kung saan ka pupunta? Pag namatay. Kaya nga, nung sabihin ito ng Panginoon sa mga taong ligtas, ito po ay para sa atin bilang anak ng Diyos. We have a mansion in heaven prepared for us. Number 3, although we can carry nothing out, but then the Bible says, we will not go out alone. Hindi tayo lalabas na nag-iisa. Ang sabi sa Galatians chapter 2 and verse number 20, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Oh, hindi tayo dapat malungkot. We can carry nothing out. Totoo yun. As He came, so shall He go. But then, hindi tayo lalabas na nag-iisa. Kasama natin ang ating tagapagligtas. Kaya tingnan niyo ang psalmist. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Kaya nga, ang sabi sa John chapter 14 and verse 16. John chapter 14 and verse number 16. And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever.
Kaya nga, the Holy Spirit abides in us forever. Hindi siya aalis. No? Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga tingnan niyo po sa Romans chapter 8 and verse number 11. Ito po yung katotohanan. Sinabi ng salita ng Diyos. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Kaya nga kung hindi tayo dadaan sa libingan, dadaan naman tayo sa maranasan naman natin yung tinatawag na rapture. Kung tayo, bago dumating ang Panginoon, ay dadaan sa libingan, maranasan natin yung resurrection. And the dead in Christ shall rise first. Pero kung daratnan tayo ng Panginoon na buhay pa, mararanasan natin yung tinatawag na in a twinkling of an eye, we shall be changed. Di na natin daranasin ang kamatayan. Bakit po? Because of the Spirit of the Holy Spirit that dwelleth in us. He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Kaya nga ano sabi ng Bible, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Sa isang anak ng Diyos, sa isang taong ligtas, ang kamatayan ay pintuan sa langit. Sa huling pikit ng mata, sa huling tibok ng puso, sa huling hinga pagmulat niyan, nasa langit na. And we will not go out alone. Kaya nga sabi ng awitin, no? I shall know him by the print of the nails in his hand. Pagdating ng kamatayan, we will see our Savior face to face. And he will be the one to welcome us in heaven. Tingnan si Stephen, bago siya batuhin at bago siya patayin doon sa Acts chapter 7. Ano ang kanyang sinabi? Acts chapter 7 and verse number 56. Ang sabi ni Stephen, and said, Behold, I see the heavens opened, and the Son of Man standing on the right hand of God. Bago po siya mamatay, bago po siya batuhin, ito yung kanyang sinabi. I see the heavens opened and the Son of Man standing on the right hand of God. Nakatayo ang ating Panginoon. Pero kung babasahin ng Bible, after the Lord Jesus ascended up to heaven, He seated on the right hand of God. But this time, the Lord Jesus Christ is standing on the right hand of God. Bakit? Mamatay na si Stephen, sasalubungin niya to welcome His saints. He is standing on the right hand of God. We brought nothing in this world. It is certain we can carry nothing out, but we will not go out alone. Kasama natin ang ating tagapagligtas. Assurance yan sa bawat isa, no? The Holy Spirit is the earnest of our inheritance. Ito yung katunayan na tayo ay tutubusin, no? Babalikan ng ating Panginoon in rapture. The Lord Jesus Christ lives in us forever. And number 4, although we can carry nothing out, number 4, we can have great reunion with our loved ones and with our brothers and sisters in Christ in heaven. Oh, wala tayong madadala. Pero yung pamilya natin na naligtas din, katulad natin, kasama natin, makakapiling natin doon sa langit. And that is more than, masigit pa yan sa lahat ng material na bagay na makakamtan natin sa sanlibutan. Na makapiling natin ang lahat ng ating mahal sa buhay, kasama natin at ng ating tagapagligtas doon sa langit magpakailanman. We can carry nothing out, pero yung anak natin, madadala natin. Kasama natin doon sa langit. Kung darating rapture, sabay-sabay tayo. Pero kung dadaan ng libingan, reunion yan pagdating nila doon sa langit. Hindi na tayo maghihiwalay, magpakailanman. Kaya nga yung isang tatay na malapit ng bawian ng buhay, ang kanyang sabi doon sa kanyang mga anak, sa muling pagkikita. Dahil alam niya, doon sa langit ay magkikita silang muli. Pero may anak siya na kung saan hindi ligtas, ang sabi niya, paalam. Paalam sa iyo. Bakit po paalam sa kanila muling pagkikita? Kailangan mong tanggapin ang Panginoong Yesus para ikaw ay makapiling namin doon sa langit. At nung sandaling yun, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo.
Kaya nga, we can carry nothing out. Pero sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 19. For what is our hope or joy or crown of rejoicing are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming. So we can carry nothing out. Pero habang tayo ay naandito pa sa mundo in this life, yung mga kaluluwa na nawon natin sa Panginoon, there will be our crown and our rejoicing, our joy in the presence of our Lord Jesus Christ. Wala tayong madadala, pero yun nawon natin na, sa Panginoon. By sharing the gospel, they will be our crown of rejoicing. Nakakita po natin, napakahalaga po ng katotohanan ito sa buhay natin. Huwag tayong huminto in winning souls, in doing the Great Commission. We can carry nothing out, pero magkikita-kita tayo, magsasama-sama tayong lahat doon sa langit ng ating mga binahaginan at iniligtas ng Panginoon. We will worship God together forever in heaven. We will fellowship forever with all the brethren in heaven. We will eat of the fruit of the tree of life together in heaven. We will drink of the water freely that flows from the throne of God in heaven. The word of God we will continue to hear and listen, and this will be our joy and rejoicing of our hearts forever in heaven. Totoo po yan, we can carry nothing out. But we can have great reunion with our loved ones and with our brothers and sisters in Christ in heaven. Kaya nga, nung sabihin po ng Bible, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Totoo po yan. Pero nung akin po yung basahin, ipinakita po ng Panginoon yung mga katotohanan na sinasabi ng kanyang salita. Na kapag dumating ang kamatayan, hindi kalungkutan na hindi mo madadala yung mga bagay na yon. Mas may higit pa na mga bagay na hindi pwedeng agawin sa atin. Mayroon mas higit pa na mga bagay na hindi mawawala sa atin. May mga bagay na magiging kagalakan natin magpakailanman sa piling ng Diyos doon sa langit. Kaya sabihin ng Bible, set your affection on things above and not things on the earth. Maging priority natin ang mga bagay na eternal. Set our affection on things above. Yes, we can carry nothing out. We brought nothing into this world. But then yung mga bagay na ito, this will be our eternal joy with our Savior in heaven. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Tayo po ay tumayong lahat. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Muli po, aming dakilang Diyos, sa gabi pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyong banal na salita. Ama, salamat po sa mensahe po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Ama, salamat po sa katotohanan na kung saan ay tinuro niyo po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, wala po kaming dala nung kami po ay dumating dito sa libutan. At tunay nga din po, Panginoon, wala po din kami madadala sa aming paglabas. Pero may mga bagay po na kayo sinabi sa inyong banal na salita na ito po ang magiging walang hanggang kagalakan at pagpapalang tatanggapin namin buhat sa inyo doon sa langit. Salamat po, Panginoon, na kahit wala po kami madadala, but we can lay up treasures in heaven. Salamat po sa mansion na ipinrepare niyo po para sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwa na kung saan iniligtas mo at ginamit niyo po kami upang sila po ay maabot ng Ebanghelyo. Salamat po, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay na iyong niligtas. Tunay nga po sila po ang aming pong kagalakan, sila po ang aming kayamanan sa piling nyo doon sa langit. Pagpapalain nyo po ito, Panginoon, sa aming buhay, na hindi po namin kalungkutan na wala kami madadala, kundi salamat po, Panginoon. Napakarami po pala mga bagay na dapat po naming ikagalak sa inyo. At sa hapong ito, Panginoon, pagpalain nyo po ang invitation, palain nyo po ang bawat isa, batid niyo po ang bawat damdamin at pangangailangan. Pagpalain niyo po ang paglapit nila sa inyo upang kayo po ay kausapin. Marami pong salamat muli sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Sa amin pong mga bisita, meron pong lalapit sa inyo, mga manggagawa ng simbahan. Sumama po kayo sa kanila, ibabahagi po nila sa inyo ang salita ng Diyos.
Amen. At sa atin po bilang mga anak ng Diyos, kung saan man pong bahagi ng mensahe ng usap ang Panginoon sa pamagitan po ng kanyang salita, bukas po ang altar upang tayo po ay makapagniig sa Panginoon. Bukas po ang altar for us to go to the Lord in prayer.